Magandang araw o gabi po sa inyong lahat, pati na rin sa ating narrator. Tawagin niyo po akong Pilo. Lagpas 50 na rin ako ngayon, pero yung ibabahagi ko ay isang karanasang hindi mabubura sa isipan ko. Gaano man katagal yung lumipas na mga panahon, noong dekada 90 nangyari yung kwento kong ito. Panahon na wala pang mga cellphone. Wala ring kuryente noon sa aming baryo. Simpleng buhay lang. Dagat, palengke, lambat at kahoy na bangka. Ganoon lang po palagi. Ako'y isang mangingisda dito sa isang bayan sa Negros Occidental. Noong 25 anyos nga ako, malakas pa yung katawan ko syempre. Pero meron po pala akong kapansanan. Bulag yung aking kanang mata. Bata pa lamang ako ay nahulog nga ako sa puno ng niyog at tinamaan ng sanga sa mata. Simula po noon, kaliwa na lamang yung ginagamit kong paningin. Maraming pagkakataon ko nang narinig noon yung tungkol sa mga wakwak. Isang uri umano ng aswang na may malalapad na mga pakpak. Lumilipad sa gabi at dinadagit yung kanilang mga biktima. Madalas sinasabi ng mga matatanda noon, pag nakarinig ka ng lipad na parang malakas na hampas ng hangin, magdasal ka na, lalo na kung merong tunog na parang sa uwak. Wakwak yan. Sambit pa nga po nila palagi noon. Hindi ko naman yun pinapansin dati. Akala ko ay kwento lang para takutin yung mga kabataan. Dahil ganoon naman talaga yung madalas na gawin nila eh. Pero isang gabi noon ay napatunayan kong totoo nga yung lahat. Noong dekada 90, araw-araw kaming pumapalaot gamit yung bangkang kahoy na walang makina. Sagwan lamang yung gamit naming lahat noon. Ang ilaw namin sa gabi ay gasera at yung mga lambat naman ay syempre mano-mano naming nilalapag sa dagat. Ganon po kasi yung aming nakagisnan. Madalas akong mag-isa sa dagat noon dahil sanay naman ako. Kahit bulag nga ako sa kanang mata. Kabisado ko naman yung mga alon. At pati na rin yung tunog ng hangin at yung galaw ng tubig. Ngunit kahit sanay na rin ako sa ganon, ay may gabing hindi ko pa rin makakalimutan. Yung gabing nakasalubong ko yung wakwak. Isang gabi ng Nobyembre noon, malakas yung ihip ng hangin. Ngunit kailangan ko pa rin pumalaot syempre dahil kailangan talaga namin ng pera. At kung walang huli, ay wala ring pagkain at kita para sa pamilya syempre. Habang nasa bangka nga ako at nagbababa ng lambat, napansin kong kakaiba nga yung paligid. Parang napakatahimik naman ang dagat na hindi normal. Parang wala ring isda sa paligid. Wala ring mga ibong dumaraan. At kahit yung mga palaka sa may dalampasigan ay wala kong marinig. Parang pinatay yung lahat ng ingay. Habang inaayos ko nga yung lambat, ay narinig ko yung isang tunog na hindi ko malilimutan. Parang tunog ng isang may kalaparang pakpak na kumakampay sa himpapawid na para bang may higanting ibon na pumapagalaw ng hangin. Napatingala nga ako noon. Sa kaliwang mata ko, meron akong nakitang dumaan sa ulap. Parang isang malaking nilalang kumakampay yung malalapad na pakpak. Pero narinig ko pa yung pangalan ko noon. Paus yun pero malalim. At galing po talaga doon sa ere. Naninindig nga yung balahibo ko nung marinig ko yon. At mula nga doon sa mga ulap, ay bigla yung bumaba. Isang nilalang na nakakapangilabot. Parang kasing laki ng tao, pero may malalapad na pakpak na parang sa paniki. Ang mukha niya ay mahaba. Ang mata ay pulang-pula sa dilim. At ang bibig niya ay puno ng matutulis na mga ngipin. Dumapo po ito sa puno ng niyog, malapit lang sa may dalampasigan. Nakatingin ito ng diretso sa akin noon. Matagal na kitang inaantabayanan, Pilo. Wika pa nga po nito. Ang tinig niya ay parang galing sa dalawang bibig na malalim. At hindi ko po may paliwanag yung kabang nararamdaman ko noon. Hindi ko rin alam kung paano nga niya nalaman yung pangalan ko. Dali-dali akong sumagwa noon palayo. Kahit medyo may kalakasan rin yung hangin, kaya't medyo may alon din. Ngunit sa bawat sagwan ko,
ay naririnig ko yung tunog ng pakpak nito. Malakas at mabigat at halos tinatanga yung bangka ko sa hangin. Hindi ka makakatakas. Sigaw pa nga po nito mula sa ere. Kung minsan ay nawawala siya sa paningin ko dahil nasa kanan ko ito at bulag nga ako ron. Doon ako lalong natakot dahil kahit lumingon ako ay wala akong makita. Pero naririnig ko pa rin yung hampas ng pakpak nito. Ang pagaspas na parang malapit na nga sa tenga ko. Kung minsan naman ay dumadaan ito sa kaliwa, paikot-ikot lang. At nakita ko yung parang anino lang dahil mabilis po ito kung kumilos. Talagang grabe yung takot na naramdaman ko noon. Kinuha ko agad yung gasera at itinapat ko sa kanya. Nang bumaba nga siya mula sa ere noon, inampas ko yung gasera sa hangin. At nagawa ko po yung tamaan at parang nabasag po yun. Kumalat yung apoy at tumama yung apoy sa kanyang pakpak. Doon ko na nga po narinig yung kanyang paghiyaw. Umaalingasaw rin sa hangin yung amoy ng kanyang nasusunog na balat. Nagpupumiglas po ito pero hindi tuluyang nawala. Umatras lang po ito. Kumakampay ng malakas at naglaho na po sa karimlan. Nagawa niyang patayin yung apoy sa kanyang pakpak. Pero sa malayo, naririnig ko pa rin yung tinig nito. Hindi pa ngayon, Pilo. Hindi pa ngayon. Sambit pa nga po nito. Hindi ko na tinapos yung pangingisda noon. Kinukumbinse ko yung sarili kong sana'y panaginip lang yung lahat. Agaran ko namang tinungo yung pangpang. At pagdating ko, grabe na nga yung pawis ko. Nanginginig rin at halos mabali yung sagwan ko sa pagmamadali. Ikwinento ko sa mga matatanda yung nangyari noon. Pero tahimik lang sila. Ang sabi ng pinakamatanda sa baryo. Wakwak yon. Matagal nang gumagala dito yon. Dinadagit yung mga kambing, manok, at kung minsan pa ay tao kapag nakatsansa. Lalo na nga yung nag-iisa at madaling lapitan. Madalas rin silang nasa may laot dahil walang makakapigil sa kanila doon. Sambit pa nga po ng matanda noon sa aming baryo. Mula noon, hindi na ako pumapalaot ng mag-isa. Lagi nga akong may kasamang mangingisda noon. Pero kahit may kasama ako, pakiramdam ko ay palagi pa rin akong minamanmanan. Kung minsan pa, habang nasa dalampasigan nga ako at nag-aayos ng lambat, ay meron ulit na dumaan sa aking ibabaw. Malakas yung hampas ng pakpak at nang tumingin ako ay wala naman akong nakita. Pero parang naririnig ko pa rin yung bulong niya sa hangin. Hindi pa ngayon, Pilo. Ayon nga sa mga matatanda, ang wakwak raw na iyon ay dati ring tao. Sabi nila, isa raw siyang binatang hindi natuloy ikasal. Sa sobrang sama daw ng loob nito, nakipagkasundo raw siya sa mga nilalang ng dilim para maging ganon din. Tinanggap raw nito yung pagkaaswang at hindi nila alam kung bakit pero alam lang nila na ganon yung nangyari. Meron naman itong matalik na kaibigan na umalis na rin sa baryo na nagkuwento ng lahat. At ang pangalan daw ng aswang na ito ay Antero. Isang pangalang matagal nang nabura sa baryo. At ang mas nakakatakot pa, bulag din daw ito sa isang mata katulad ko. Pero sa kaliwa naman daw. Sabi ng mga matatanda, yun umano yung kapalit ng kaluluwa nito nung tinanggap niya yung kanyang pagkaaswang. Talagang sinakripisyo daw niya yung kanyang isang mata. Ngayon po, lagpas 50 na rin ako. May pamilya na rin pero tuwing gabi at naririnig ko yung hampas ng hangin sa bubungan. Bumabalik pa rin lahat sa isipan ko. Ang tunog ng pakpak, ang pulang mata at yung tinig na nagsasabi na hindi pa ngayon, Pilo. At kung minsan ay naiisip ko rin na kung hindi pa noon, baka balang araw, darating pa rin siya para kunin yung dapat sa kanya. Yun ay kahit hindi ko na nga po ito nakita pang muli at wala na rin akong mga paramdam na naranasan sa paglipas ng maraming taon. Ito po yung karanasan ko noong dekada 90. Hindi ko hinihiling na paniwalaan ninyo ako. Pero sana ay magsilbi po itong babala sa gabi, sa dilim at sa katahimikan. May mga nilalang na hindi natin nakikita pero naroroon. At baka isa nga sa atin yung sunod nilang kunin. Dito ko na rin tatapusin yung kuwento kong ito. At maraming salamat sa inyong lahat.
Ngayon naman po ay tuloy na tayo sa ating ikalawang kwento na merong pamagat na sa likod ng silid. Tawagin po ninyo akong Micah, isang accountancy graduate. Nang mangyari yung kwentong ito, mag-isa po ako noon sa boarding house habang nagre-review para sa board exam. Tahimik yung paligid. Tahimik na parang huling oras na nga ng gabi bago tuluyang mawala yung mundo. Parang ganun po yung katahimikan. Yun bang parang napakatahimik talaga na parang walang ibang mga tao sa mundo. Palagi namang ganito tuwing gabi. Malamig rin. At yung kaunting lungkot sa kwarto ko ay medyo nakaka-apekto rin sa akin. Pero ngayong gabi mas iba yung pakiramdam ko. Habang nag-aaral ay napansin kong nawawala yung phone ko. Dapat nasa lamesa po ito pero hindi ko yun makita. Akala ko ay naiwan ko lang sa labas ng kwarto kaya lumabas ako para hanapin ito. Ngunit bago ko pa man yun matagpuan, ramdam ko na po agad yung kakaibang lamig sa hangin. Malamig. Mas malamig kaysa sa normal. At parang may mabigat na presensya sa paligid. Talagang tahimik. Ngunit para bang may nakatingin sa bawat galaw ko. Habang papalapit nga ako sa mesa sa may koridor, narinig ko yung malakas na tapik sa pinto ng kwarto ko. Tumigil ako noon at nanginginig na. Walang ni sino sa paligid. Baka hangin lang, sabi ko pa sa sarili ko. Ngunit kahit anong pilit kong wag na yung pansinin, ramdam ko pa rin yung pagtalo ng puso ko sa aking dibdib. Pagbalik ko sa kwarto, ay umupo ako sa may study table at doon ko nga nakita sa salamin na parang may kumikilos sa gilid ng mata ko. Isang anino, mabilis na dumadaan sa likod ko. Napalingon ako noon pero wala naman. Wala namang tao. Ngunit ramdam ko pa rin yung presensya. Parang sinusubaybayan ako ng isang matang hindi ko naman nakikita. Hindi pa nagtatapos yung kaba. May narinig akong bulong, mahina at malamig. Micah, hindi ko may paliwanag yung tunog pero ganun lang yung sinabi. Wala namang kung ano pa. Parang walang laman pero ramdam ko pa rin sa balat ko. Nanginginig yung katawan ko noon at tumayo nga ako. Ramdam ko rin yung malamig na palad na dumampi sa aking braso. Mabilis lang pero tila naglalaro lang sa paligid ko. Bigla ay merong tumapik sa may bintana. Napatakbo nga ako noon. Tinignan ko sa labas pero wala namang tao. Walang kahit na ano. Ngunit may mga yapak sa sahig na parang basa. Papalapit sa mesa. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung isip ko lang ba ito o meron ng totoong nagpaparamdam. Ang bawat hakbang at galaw ko ay sinusundan ng malamig na hangin at katahimikan. At pag upo ko nga pong muli ay tumigil yung lahat. Katahimikan na lamang na nakakasakal yung naroon. Maya-maya pa ay narinig ko ulit yung huni. Parang halakhak, malayo pero malinaw. Ang ilaw sa kwarto ay kumurap-kurap hanggang tuluyan po itong namatay. Tumayo na nga ako at nanginginig at doon ko po naninag sa sulok ng kwarto yung isang anino. Mataas po yun pero walang mukha. Parang lumulutang. Naninag ko lang mula sa liwanag ng buwan na nanggagaling sa bintana. Hindi ko maintindihan noon kung saan yun nanggagaling. Sinubukan kong lumapit sa pinto pero nakalak yun. Hindi ko rin mabuksan at yung bintana ay ganun din. Tapos ay para po yung biglang naglaho na lang. Ang kwarto ko, kanina isang lugar na tahimik at parang safe naman. Pero ngayon naging kulungan ng dilim. Ang mga libro ko sa mesa ay nakakalat na at bawat pahina ay nakabukas ng random. At sa bawat pagtingin ko, parang may bagong nakasulat. Nagulat ako nung makita kong merong nakasulat sa isang notebook. Pangalan ko, Micah. Pero hindi ko yun sulat kamay at wala yun kanina doon. Dahil doon din mismo ako sa parehong pahina na yun nagbabasa at nagre-review. Pero naggulat na lang ako na biglang may iba nang nakasulat na hindi ko naman kagagawan. Huminga ako ng malalim noon at pinipilit kong maging kalmado. Ngunit mayabag. Marami, magkakasabay. Mabigat, parang naglalakad sa paligid ng kwarto. Tumakbo nga ako sa kama noon at tinignan yung paligid. Ramdam ko yung malamig na hangin sa leg ko. Hindi ko alam noon kung ano bang dapat kong gawin. Pinilit kong hanapin yung cellphone ko noon at natagpuan ko naman sa ilalim ng kama. At nang itaas ko po yun, may halakak na malapit sa akin. Malamig at nakakarindi. Damdam ko nga po yung presensya nito. Parang may nanonood sa bawat galaw ko. Doon na nga po ako noon napa-sign of the cross at talagang nagdasal po ako ng taimtim. Paulit-ulit po akong nagdarasal noon hanggang hindi ko na malayan ay biglang bumalik po yung ilaw. Parang biglang naging normal yung lahat.
Wala na po akong naririnig at nararamdaman kung ano. At nung tumakbo ko papunta sa pinto, ay nabuksan ko na po yun. Doon na nga po ako humingi ng tulong. Marami naman pong tumulong sa akin doon sa mga kabilang kwarto. At nagmabuting loob rin po yung isang babaeng naroon din na nagre-review na doon na lang daw muna ako matulog sa kanyang kwarto ng gabing yon. Pagkatapos po ng gabing yon, nakiusap na po ako sa landlady namin na lilipat na ako. Agara naman po niya akong pinayagan noon. Medyo lumayo na po ako doon. Ayoko nang bumalik pa sa boarding house na yon dahil nakaranas nga ako ng kakaiba. At pagkatapos naman po ng nangyaring yon, hindi na rin po yun naulit. Ito po yung kwento ko. Salamat po sa lahat ng mga makikinig dito.